Nakita ko yung video nga inilabas mo nung lumabas yung balita kahapon na si Tatay Diggs supposedly tatakbo ng Senado. Oh, at talagang umaarangkada kayo sa video. Galit na galit ka, Loka. Tapos naka-mahukap pa. Nakapating na jacket. So parang talagang nalaman. Pero sir, kayo ba na-disappoint na hindi tutuloy si Tatay Diggs? Kasi naghahamon kayo na parang doon tayo magkita-kita at magbanggaan. Oh, hindi naman. Gusto lang naman natin na ilagay na sa record na una, na i-excite ako kung siya ay tumakbong senador. Pangalawa, talagang inaasahan natin na talagang maglaba sa pagdating sa debate. Yun lang naman ang gusto natin iparating. Pero hindi tumuloy, so marami naman siyang mga kasapakat dyan na makikipag-debate. Halimbawa, si Apollo Kibuloy, maganda rin ka-debate yan. Kahit magdebate kami tungkol kay Jesucristo, tungkol sa Mesiyas, pwede naman namin pag-debate yan yung senatorial debate. Ano bang tingin mo doon, Luke? Yung sabi, dinedeny siya nila Sani Matula. Ay, yung partido ng manggagawa. At Workers and Peasants Workers Party. and Peasants, no? Parang misrepresentation daw, no? Tingnan mo, pati yung anak ng Diyos, nire-represent pala yung precariat, no? Oo nga. Medyo questionable nga dahil nagreklamo sila Sani Matula. Pero pakiusap ko na lang, Ronald, kay Sani Matula, pagbigyan na nila kasi baka hindi pa natin makaharap natin yan. Oo nga, baka malungkot ka, Luke, dahil wala si Harry Roque, wala si Gadon, wala si Digong. Kung wala pa si Kibuloy, di ba? Malungkot yung debate. No. Kaya nga, wag na sana pag-obsi sa Sani Matula. Para naman makaharapan natin yan si Kibuloy. Mr. Espiritu, ilang eleksyon na may mga tumatakbo ng mga labor leader. And meron ngayong Pulse Asia survey, ang pinakamataas daw na concern ng mga tao, job creation. So, baka naman sakaling may pag-asa ngayon yung mga workers, pero sa tingin nyo, kasi napakarami ng mga tumatakbo ngayon for the Senate at yung karamihan, ang lalakas ng name recall, ano? Anong tingin nyo sa chance nyo ngayon? Kasi, last time na natandaan ko may labor leader na nanalo, TUCP pa yata yun eh. Si Herrera. Anong tingin nyo sa chance nyo ngayon? Si Herrera yun. Yes. TUCP Dagdag lang sa tanong ni Ami dahil kaka-announce lang ng gobyerno na bumaba daw ang unemployment from 4.7 to 4%, no? Ano ba ang tingin mo ron? Binubudol ba tayo o totoo yun? Sige, pagdating muna sa tanong ni Ami, yung dominance ng mga trapo at ng mga established political clans, hindi na yan ang challenge ngayon. In fact, the very fact na maraming mga labor leader na tumatakbo at napapakinggan dito sa ng eleksyon, it points to a new development. Dati hindi ganyan eh. Dati hindi pinapansin ng mga tumatakbo galing sa basihang sektor. Ako nga nagtataka bakit si Ronald hindi tumakbong senador. Ayun lang. Malaki rin ang chances nyo, Ronald, magsama-sama tayo. Kasi yung point, sa totoo lang, yung 0.6 ko naging 0.1 eh. So, tatakbo na lang ako for president sa 2028. 2028 na lang. Hindi, pero Teka. may mga opening na sa mga yung hindi mayaman, hindi yung galing sa political clan. At hindi ang challenge ang rule ng trapo. Yung trend na ganyan, magpapatuloy lang yan. Ako nga, I would like to think it's just a matter of time, Kaamin, na mas magiging yung adikain natin sa mas makabagong politika. Ngayon, pagdating naman doon Ronald, doon sa unemployment na bumaba daw, hindi ko lang talaga alam saan galing yung mga figures na yan. Kasi minsan Ronald, ang standards nila kung bakit kako-consider na employed, medyo inaiba-iba nila eh. Minsan kahit yung mga part-time work, kahit yung mga unpaid family work, ay kino-consider nila na parang employed yan, nililista ka nila doon. Kaya hindi ako nagtitiwala doon mismo sa sinasabi years ng gobyerno pagdating sa employment. Kasi hindi naman gumanda ang ekonomiya para sabihin natin
nagkaroon ng mga oportunidad ang mga walang trabaho na magkaroon ng trabaho. So I really doubt yung mga figures na sinasite ng gobyerno. On another point, look, wala ba kayong balak mag-usap, halimbawa ng grupo nila Sani Matula, yung grupo ng Makabayan Black, no, kayo ni Calyodi, si Heidi Mendoza, for more or less, kung hindi man common slate, at least a common campaign? Meron ka, Ronald, na parang tinitingnan kami na magsama-sama yung mga labor candidates. Si Sani Matula, si Jerome Adonis. Pero honestly, hindi ko alam kung magkakaroon ng parang usap ng halimbawa Makabayan, kami, or yung Liberal Democratic Opposition na mag-usap-usap on a common campaign. Medyo sa honestly hindi ko nakikita ang possible yan ngayon. Ay nakikita ko pa yung labor candidates pwedeng mag-usap-usap para itaguyod ang mga issues ng labor. Sir, kapansin-pansin kasi na matindi ang at least sa mga applications pa lang ng COC, matindi ang dynasties ngayon. Talagang namayagpag. Hindi ko lang alam kung hangover to ng Duterte era, kung saan, di ba, tumakbo presidente, tumakbo ang anak, tumakbo yung... lahat ng anak. Lahat ng anak. Lahat. And so on down the line. So, it appears to become more acceptable. Pero sabi niyo in the previous interview, umabot sa punto na hindi na natin tatanggapin ang trapo ang political dynasties. At ang pambubudol, hindi natin tatanggapin ang Marcos at si Duterte. But how confident are you na hindi katanggap-tanggap sa mga tao itong mga dynasties? Kasi unfortunately po, mukhang tinanggap ng nakaraang dalawang eleksyon. Alam mo ka, Ed, may sinasabi ang mga Griego dyan, whom the gods wish to destroy, they make them mad. Oo, gagawin muna nilang baliw. Yung ganyang levels na anak, nanay at lahat na ng posisyon ay kanilang inukupa at patatakbuhin nila talagang kamag-anak, talagang umabot na yan sa baliw na talaga ang mga political dynasties natin. Baliw na umaabot na sa 3 potential tulpo ngayon sa Senado. Pag nanalo yung 2 magkapatid na tulpo, 3 tulpo, 2 Bilyar, 2 Cayetano, umaabot na sa level ng absurdity. And gusto kong maniwala sa mga sinasabi ng Griego na kapag umabot ka na sa katawa-tawa, sa outrageous, yan ay isang indikasyon talagang pasira ka na. Sisirain ka na at kaya panahon na ikaw ay itulak sa bangin ng kasaysayan. Parang wag po. Wala naman sigurong natutuwa sa ganun. Ed, parang wag po. Diba? Hindi naman ganun yun. Drive them Pero mad. Mr. Espiritu, malaking bagay dyan yung messaging. Kung if you will be campaigning against dynasties, tatanungin kayo ng mga tao, saka yung mga kalaban ninyo, sasabihin nila, ano naman ang masama sa dynasty? Anong isasagot niyo pag sinabi yun sa inyo, pag tinanong kayo? Anong diferensya kung bumoto kami ng dynasty? Anong sasabihin ninyo? Dahil sa dynastic type ng ating politika, monopolize ng mga political plans, yan din ang nagre-resulta sa mga electoral fraud. Kasi para ang pamilya mo ay manatili sa pwesto, lahat ng tricks of the trade ay kailangan mong gawin. Diyan nagsisimulang electoral fraud. Diyan din yung korupsyon. Yan din yung pagre-raid sa kaban ng gobyerno para may resources ka ngayon na manatili yung pamilya mo sa pwesto. Nandyan din yung patayan sa mga local areas. Nandyan yung pananakot sa mga contras partidos. Nandyan yung pagdi-discriminate doon sa mga hindi boboto sa'yo. Pumunta ka sa mga local areas pagka hindi ka bumoto doon sa ruling family o ruling dynasty, talagang hindi ka makakakuha ng serbisyos ospital or ayuda. So, nafe-feel ng lahat kung gaano kasama ang dynasty. And I don't even think na kahit nabuboto yan, every elections, I don't even think na malaya kasi ang ating mga botante na bumoto against them. Merong mga element ng intimidation, threat. Doon sa local areas, maraming ganyan yan hanggang sa pagpatay. So, yan ang ugat ng korupsyon, yan ang ugat ng pandaraya sa eleksyon, yan ang ugat ng mga extrajudicial killing, pagpatay sa media, dahil yan sa monopoly ng mga pamilya ang power. Kaya masama talaga ang dynasty.
Sir, Kasi sasabihin nila, I'm just playing devil's advocate ha. Sasabihin kasi nila, yung pamilyang yun ang tumutulong sa amin eh. Yun na nagbigay ng trabaho kay ganito, kay ganon. Pag may kailangan kami, sila nagbibigay ng ayuda. Ano naman po ang isasagot ninyo kapag yun ang pangangatwira ng botante? O yun na nga yun. Yung konteksto ng so-called na pagtulong na yan ay kapag ikaw ay loyal kanila, kuha ng mga benepisyo. Natanda natin, public monies yan ha. Hindi yan sarili ng pera. Hindi nila dapat yan na kinukonsider na public, parang private bank account nila ang pera ng gobyerno. At hindi nila ginagamit ang serbisyo bilang pang-bribe kasi parang pang-bribe yan eh. Diba? Parang legitimized na vote buying yan. Hindi talaga tulong yan. Dapat yan entitled ang masang Pilipino sa serbisyo ng gobyerno. Kaya kapag pinapalabas na tulong yan galing sa pamilya, galing sa isang mayor, galing sa nakapwesto, pambubudol yan. Hindi yan dapat na parang sila ang pasasalamatan. Yan ay entitlement ng mga citizens, entitlement nila na serbisyo mula sa gobyerno. Sir, gets ko naman yung punto ninyo that, as the Greeks say nga, whom the gods want to destroy, they first drive mad. Pero hindi wag po. Pero sir, what if mad, kasi that's based on the presumption that madness is objectionable to this public. What if it's no longer objectionable to this public? Kasi as we have seen in the last few years, parang a certain kind of madness has become acceptable to some or to many even. Na parang may kabaliwan na rin ang politika natin eh. I mean, from the 80s mukhang lumalalabaw. Siguro Ed, isa sa dahilan yan kung bakit nalampasan na tayo ng ating neighbors. No, number 7 na tayo, number 6, no? At in a way, baka lampasan na tayo ng Cambodia. Sabi ng mga European ambassadors na kausap ko 2 years ago, sabi nila, mahihirapan tayong tawagin yung sarili natin na nation habang yung mga warlords at dynasties yung nagdo-dominate ng ating politika at yung kanilang mga negosyo, yung mga kartel ang nagdo-dominate ng ating ekonomiya. Yung sinasabi nyo kanina na binibigay sa mga tao, mga barya-barya, mga mumu ang tawag nila, di ba? Ayuda is pero yung main piece of the meat nandun sa mga cartels at saka dun sa mga dynasties. At isa yun sa dahilan kung bakit from being number 1 tayo sa region, ngayon ay number 6 na tayo and going into number 7, no? Yun yung pababa na tayo ng pababa. Can you imagine Cambodia overtaking us? Dahil nga, hindi, si Presidente naman nasa Laos ngayon eh. Baka tinitingnan niya, baka mag-leapfrog yung Laos. Lampasan tayo. Talagang Laos tayo niya, no? Sige, sorry Luke. Tayo ng Vietnam eh. Sorry Luke, napasagot ako eh. Maganda pinapakinggan din mga ideas yung Ronald. Natututo din doon sa sinasabi niyo. Pero yun nga sir, paano kung hindi na objectionable sa mga tao yung ganun? Yung dynasties kasi talagang sumabog ngayon ang dynasties eh. Whereas before, parang may konti pang pagpepreno. At least akala natin may konti magpepreno. Pero ngayon sumabog eh. So what if the madness is no longer as objectionable as we would have wanted it to be? What if it's become the norm? Ganyan din, yun mismo ang punto Ed, na kapag ang lahat naging baliw na, we cannot live like that. We cannot survive as a society na nakatungtong sa general na kabaliwan. Hindi talaga tayo mabubuhay. Hindi talaga, yan nga, pinag-iwanan na nga tayo ng ating mga neighbors, di ba? Asian neighbors. Dahil kung umaabot na tayo sa generalized absurdity, kabaliwan, sobra-sobra ang abuso sa kapangyarihan, ang values natin ay bumabaliktad, ang pagpatay ay nagiging isang positive na bagay. So kapag magpapatuloy tayong ganyan, talagang masisira lipunan natin. Kaya we really have no choice. Kailangan nating i-remedy ang sitwasyon na ito. Dalawa lang naman ang papupuntahan eh. Our country, or Philippine society will go to the dogs. Yan ang tinatawag natin na barbarismo. Tahasan na talagang mapunta sa barbarismo, maging banana republic. Possible din naman yan. Okay din yan, tama rin yan. Isa rin posibilidad yan. Or talaga mapipilitan tayo. Mapipilitan tayo na baguhin natin yan. At walisin mga political clans, mga dynasty, mga trapo. Walisin sila. At kami na mga walang pangalan sa ngayon, mga labor leader, galing sa basihang sektor na may bit-bit,
na mga issues at tunay na alternatibo, ay dapat magpumahog na i-build yung mga forces na magwa-wash out sa mga trapong yan. You know, it really takes a mass movement to do that. And it also takes yung talagang fighting on the ground. Kung hindi natin mabuo yan, and that's the reason kung bakit kami tumatakbo rin, na mga labor leader, mga peasant leader, mga urban leader, the reason why we do that ay hindi naman simple lang na manalo lang sa eleksyon. We will also use that power. Halimbawa sa Senado, we will also use that power. Me personally, I will use the office of the Senate para i-gather ang mga puwersa sa ground. Malaking bagay yun na meron kang kahit paano na in-exercise na power para i-push mo rin ang mass movement. At kapag walang ganon at hindi tayo magpumahog na baguhin tong sitwasyon na ito, ang next possibility dyan, talaga mahulog lang tayo sa barbarismo. Which possibility lang din naman. And the thing is, we have to conclude na we cannot live like that. We cannot allow this to last. Okay. Babaguhin ba kayo sa style ng pagkampanya, Mr. Espiritu? We will Kasi harness. alam niyo naman tong mga trapo. Alam niyo naman tong mga trapo Katakot-takot ang dala ng mga panregalo habang nangangampanya. We will harness what we have. Para mga Vietnamese kami, di ba? Kalaban nila American. Di ba? Anong meron sila? Di ba? Tinignan nila anong advantage nila, di ba? Against a technologically superior army. So, gamit nila yung strength nila against the Americans. The same way, wala naman kaming resources ng mga political clans, ng mga dynasties na yan. What we have really is yung aming bit-bit na mga issues na alternatibo na pinapaliwanag at ina-address dun sa mga forces na yayakapin yon. That is what we have. Because that's the weakness of the Trapo. Ang Trapo walang ganon. Hindi sila nakakapagpaliwan alternatibo. Kasi wala, empty sila. Gagamit sila ng entertainment. Hindi sila nakaka-inspire ng movements. Hindi nila ma-inspire ang Gen Z. They have already lost the support of the Gen Z. They have lost it. We have gained it. Those are our advantages. So the trick really here is to harness those advantages. We must not seek to out-trapo the Trapo. We cannot do that. Definitely hindi namin gagawa yon kasi wala kaming ganon. Wala kaming resources nila. Pero it doesn't mean na hindi tayo mag-chess game dito. Gagamitin natin ang mga pyesa kung saan kami malakas at pahihinain yung kanilang mga pyesa, ang kanilang mga advantages pahihinain natin or use it against them. That's the trick to this entire campaign. Okay. Maraming salamat, sir. Senatorial Aspirant Tony Luke Espiritu ng Partido ng Lakas Masa running for the Senate. Attorney Luke Espiritu. Sir, thank you for joining us this afternoon. Thank you. Salamat. Very much. Thank you. Bien po, Salamat. marami.